Hello, good morning. Alas 10 po ng umaga ang oras ngayon dito sa Pilipinas. So ako po yung napahiwalay ngayon sa grupo ng mga kasamahan nating driver sa Gold Line, mga kabihero. So ang reporting po natin ay doon po sa gawi po ng Dasmariñas sa Cavite. May pipikapin po tayo doon at atin pong dadalahin sa kanila pong tanggapan sa Scout Wason sa may bahagi po ng Morato sa Quezon City, mga kabihero. So medyo maaga pa, pero ang atin pong requested time of reporting ay mga alas 3 pa po ng hapon, mga kabihero. So mas mabuti na po yung maaga, maglaan po tayo ng mahaba-habang oras para hindi po tayo malate dahil araw po ngayon ng Biyernes, mga kabiyahero. Ayan, tulad ng dapat asahan, makikita po ninyo napakahaba na po ng traffic, yung papalabas po ng patungo ng Balintawak, kabiyahero. Ganyan talaga pag Friday dito sa Metro Manila, lalo na po mamaya at matatiming po sa araw ng sahod. Ay nako, wala na po tayong hahanapin pa, sigurado na po. Katulad ng dati, maglalakpo ang traffic, timing na timing po tayo. Kung alas 3 po yung ating reporting sa Cavite, babalik po tayo ng Quezon City sa ganap na mga alas 4 ng hapon. So ibig sabihin, sapul na sapul po natin yung pinakang rush hour kung saan labasan at uwian na po ng mga empleyado. Maraming uuwi ng probinsya dahil weekend. Nako, sakripisyo ang traffic na ating masasagupa. Kahit mag skyway pa po tayo, ay sigurado pong bago tayo makababa ay sasagupain natin ang matinding daloy ng traffic, mga kabiyero. So tara, biyahe po ulit tayo. Magbibiya C5 po tayo, aakyat po tayo ng South Luzon Expressway at lalabas po tayo ng Binyan Carmona exit para marating po natin yung bahagi po ng pagitan ng Dasmariñas at Silang Cavite, mga kabiyero. So ayan, mga kabihero, kung napapansin po ninyo, sa gitna po ng kahabaan ng Mindanao Avenue ay mayroon pong mga heavy equipment. So yan po yung kung hindi ako nagkakamali, mula po doon sa main station ay ito po yung magiging pangalawang istasyon po ng kinoconstruct na Manila Subway, mga kabihero. So yung mga nasa bakasyon, pag muli po kayong bumalik ng Pilipinas ay magkakaroon na po tayo ng subway. At ang balita ko, bago po matapos ang taong 2025 ay magagamit na po yung unang bahagi ng subway na ito, mga kabiyahero. Okay, mga kabiyahero, lumabas na po tayo ng South Luzon Expressway. Nalampasan na po natin yung bayan ng Carmona at ang bayan po ng GMA or General Mariano Alvarez. So ito pong kalsadang ito, bago pong bypass road ito. Ito po yung UTS road. Tinatawag po itong Union Theological Seminary Road, mga kabihero. Isa po itong bypass road para hindi na po tayo makipagsapalaran pa doon sa kantuhan po ng Aguinaldo Highway, kung saan doon po sa kanto bago ka lumiko ay may dalawang mall po na dadaanan sa may gawi po ng Palapala, mga kabihero. Although ang dulo po nito ay lalabas din po doon sa Aguinaldo Highway.
So yan na po, natatanaw na po natin yung dulo. Kakaliwa po tayo dyan sa Aguinaldo Highway, patungo po ng bayan ng Silang at patungo po ng Tagaytay, ang kalsadang yan mga kabiyahero. At bago po dumating yung bayan po ng Silang ay madadaanan po natin sa gawing kaliwa yun pong tinatawag na IIRR or International Institute for Rural Reconstruction mga kabiyahero. Okay mga kabihero, ito na po yung lugar. Ayan, IIRR at ISST. Yung ISST po ay International School for Sustainable Tourism mga kabihero. So papasok po tayo sa napakasikip na gate na ito mga kabihero. International Institute for Rural Reconstruction. Tayo po ay nakapasok na dito po sa gate ng ERE. IIRR ba yun? Ito po ay tinatawag na International Institute for Rural Reconstruction. So tinatawag din po itong James Yang, isang Koreano na parang siya po yata yung founder ng International Institute na ito for Rural Reconstruction mga kabiyahero. At mayroon din po ditong school. Nag-offer din sila ng mga training, seminar at mga convention center. So marami din pong facilities sa loob ng lugar na ito. Yan, dito po sa ating kanan may craft museum. Inaalagaan din po nila ang mga puno dito. Marami din po ditong mga nagdadaos ng seminar tungkol sa mga herbal. Minsan na po nating napasok ang lugar na ito. At ang sakay naman po natin ay yung mga herbalist na mga Pilipino. Bali, overnight po sila dito noong nakaraan. Ating susunduin yung Greenpeace Philippines. Yun. So may dalawang grupo rin pala sa loob. Yung DLSU Manila ay nandito rin. So siguro po ito rin yung kanilang napiling binyo na pagdausan ng kanilang seminar mga kabiyahero. Dito lang po ito sa pakalampas ng Dasmariñas, Cavite. So napakalawak po ng lupain ito. At mukhang preserve talaga. Hindi ho nadadamay doon sa mga massive development ng mga nasa gilid po ng highway. Although yung main gate po niya ay nasa gilid din po ng highway mga kabiyahero. Nasa gilid po ng Aguinaldo Highway yung pasukan. Ayan, kakaliwa po tayo dito. Hostel, training and conference facilities, integrated farm. So dito po sa gawin dito. Ang ating pong oras ng sundo ay alas 3 pa. So malamang mga alas 4 po ng hapon matatapos yung ating pagsundo mga kabihero. Okay, parada na po muna tayo rito at hahanap po tayo ng medyo malilim. At pag dumating na po yung oras ay saka po tayo papasok doon sa pinakang lobby mga kabiyahero. Malayo pa naman po yung oras, magpapahinga po muna tayo rito. Okay, paalam na po mga katimlintek. Maraming salamat ulit sa inyong pagbibigay suporta sa akin at sa iba po nating mga kasamahan. Bye bye!